Whenever na tinatanong ako ng mga patients na na-recommend sila for radiofrequency catheter ablation ng kanilang tachycardia, kung gaano na ba yung aking experience, ilan na yung mga cases na nagawa ko, ano yung success rates, ano yung complications, ay hindi ako na-offend. Mas natutuwa nga ako pag ganon, pag inquisitive yung patients tungkol sa procedure, and sinasite ko yung own experience ko, kumbaga yung mga nagawa ko na at hindi na yung galing sa libro na pinag-aralan namin dati. Kasi sa kahit anong procedure, lalo na pag invasive, tulad nitong ablation at even surgery, ay mas mainam talaga na alam mismo ng pasyente ang mga informations na to. Lalo na yung experience ng doktor na gagawa ng kanyang procedure. Tulad na lang ng dalawang cases na ginawa ko today. Yung dalawang cases na ginawa ko today ay may parehong SVT, supraventricular tachycardia, at ang cause ng kanilang tachycardia ay parehas din. Ang cause ng SVT nila ay parehas din na AVNRT or atrioventriculonodal reentry tachycardia. Ang haba ng name ano. But in simple words, yung AVNRT ay merong tayo dapat na isa lang na connection doon sa upper chamber at lower chambers ng puso na dinadaanan ng kuryente. Pero sa mga pasyenteng may AVNRT ay split or nahati sa dalawa yung kanilang normal connections. So sa radiofrequency ablation, yung isa ay dapat alisin at hindi dapat matamaan yung isa kasi pag dalawa yung nawala ay magkakaroon na sila ng complete heart block. Ibig sabihin ay mawawalan sila ng heartbeat at kakailanganin nila ng pacemaker. So kahit madalas ko na itong ginagawa na klase ng ablation ay iba-iba pa rin ang patients. At sa dalawang cases na ginawa ko today ay masyadong magkadikit yung dalawang pathways kaya kailangan akong maging careful para hindi ko masunog parehas yung pathway at may matira ditong isa na dadaanan pa rin normally ng kuryente sa kanilang puso. So as important as the success is also the safety of the procedure kasi syempre ayaw naman natin na at the end of the procedure ay sumobra naman ang bagal ng heartbeat ng patient na kakailanganin na ng pacemaker. Kaya kung mag-undergo kayo ng any procedure, huwag kayong mahiyang magtanong. Tanungin ninyo ang inyong doktor tungkol sa success, safety at possible complications ng procedure.